Pinondohan ng milyon-milyon pero ni Miss ay hindi naman napakinabangan. Yan ang reklamo ng ilang taga-Imus Cavite ukol sa nakatenggang elevator sa footbridge na noong 2014 pa ginawa. Tunghayan ang naging tugon ng inyong Kapuso Action Man. Expectation footbridge na may magkabilaan sanang elevator. Pero ang reality, may footbridge nga pero wala ni isang elevator ang gumagana. Sumbong ng concerned citizen taong 2014 pa raw nagawa ang pedestrian overpass sa bahagi ng Anabo-Doyat section sa kabaan ng Aguinaldo Highway sa Imus, Cavite. Nagagamit naman siya, kaya lang yung elevator, ang tagal na nakatenga. 14 na milyong piso raw ang inilang pondo ng DPWH Cavite 1st District Engineering Office para sa proyektong yan. 40 million po dapat expected na po namin na gumagana po siya ng maayos. Dahil yung 14 million hindi naman nagagamit ng taong bayan . Kitang-kita ng lente ng inyong Kapuso Action Man na tadtad na ng sira ang dalawang elevator sa footbridge. Nawala na ng mga pyesa, natanggalan ng takip at tuluyan ng napabayaan. Tanong ng concerned citizens, magamit pa kaya ito? Para maliwanagan, dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa DPWH Cavite 1st District Engineering Office. Paliwanag nila nagkaproblema umano sa turnover ng proyekto sa lokal na pamahalaan ng Imus taong 2015. Dagdag pa raw na pumanaw na ang dating hepe na siyang in charge sa kabuuan ng proyekto. Magkaroon ng konting lapses sa part namin, kaya hindi ng LGU. May kami na konting pasensya, hindi na pagtuunan, kaya medyo napabayaan. Dahil dito, ayon sa Imus City Engineering Office, hindi na nila tungkulin ng maintenance at pagsasaayos sa dalawang elevator. Sa kasamaang palad ay wala rin umanong alokasyon ng pondo ng DPWH para maipagawa ang mga elevator. Pero para maiwasan ang aksidente, bunsod ng mga napabayaang pyesa. Gawan po natin ng paraan na totally ma-close po yung door, yung ibang side na medyo open, para po makita ng ating mamaya na close na siya, maiwasan ng sakuna. Dismayado man, nagpapasalamat ang concerned citizen na maliwanagan hinggil sa issue. Sa ngayon ay tuluyan ng natakpan ng ahensya ang dalawang elevator. Ang ganitong klase ng mga proyektong mula sa kaban ng bayan ang dapat binabantayan at hindi na uwi sa kapabayaan lamang. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo pang abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sinagot ng ilang senador ang giit ng Senior Deputy Speaker ng Kamara na nalalabag na ng ilan sa Senado ang interparliamentary courtesy ng dalawang kapulungan. Sabi ni Senador Jinggoy Estrada, wala namang pag-atake na ginagawa ang mga senador. Tanong naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit daw kailangan pang sabihin sa title ng bagong resolution ng Kamara na inaatake ng Senado ang Kamara? Giit naman ni Senate President Zubiri, bukas siya sa pakikipag-usap sa Speaker. Pero may kalayaan daw ang bawat senador na magpahayag ng nararamdaman na di niya pipigilan. We do not shepherd the members of the Senate like sheep in a flock. Here in the Senate, everyone is free to deliver their feelings, their advocacies, and their policies on certain issues. Hindi po natin gawaan dito sa Senado na kung ako, utusan ko kayo na ipasa ang RBH 6 in 2 weeks. Binabantay na ng pulisya ang mga grupong nagsusulong na kumalas ang Mindanao sa Pilipinas. May nagkokonsidera na ring magsampa ng kaso laban sa mga nagpapanukala niyan. At yan ang tinutukan ni Jonathan Andal at Chino Gaston. Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Sa gitna ng ganyang pagpapalutang, binabantayan na ng liderato ng pulisya ang mga grupong nagsusulong ng secession o paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Yan ay kahit pa hindi naniniwala ang PNP chief sa ngayon na pagmumulan ito ng gulo dahil wala naman daw kasing malaking grupong sumusuporta dito. Kabilang sa binabantayan ang posibilidad umanong may malabag na mga batas ang mga nagbibitiw ng salita tungkol dito.
Yun ang mga tinitingnan natin. Those who are talking about such interest of separating, yun ang may minomonitor natin. There are some provisions of the law that defines yung criminal act relative to this. So bilang pulis, gaya ng palagi kong inuulit, we always uphold the law. Binigyan diin naman ng Defense Department na isa sa tungkulin nilang pangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa gaya ng nakasaad sa konstitusyon at ipatutupad yan hindi lang externally o sa usaping panlabas kundi kahit sa internal o panloob na usapin ng bansa. Halos pareho ang posisyon ng Justice Department na kontra raw sa anumang tangkang sirain ang integridad ng teritoryo ng bansa alinsunod sa saligang batas. Kontra raw ang secession o paghiwalay sa prinsipyo ng isang demokratikong lipunan gaya ng nakasaad sa konstitusyon. Kontra rin sa kampanyang kumalas ang Mindanao sa Pilipinas, ang ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines, League of Cities of the Philippines at ang League of Provinces of the Philippines. Si Camiguin Governor Xavier Romualdo nga kinukonsiderang magsampa ng reklamong sedition laban sa mga kapwa Mindanaoan niyang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Yan ay kung mauwi raw sa gulo ang panawagan nilang ikalas ang Mindanao sa Pilipinas. It's a possibility. Mag-initiate kami. Kung magiging tumultuous pa siya, meaning magulo, and then if they parang outside legal means yung gagawin nila to prevent the national government from exercising its functions in Mindanao, which is yun yung purpose nila, is to secede. Possible na they could be committing sedition na. Kabilang kasi ang nabanggit nilang tumultuous o magulong paggamit ng puwersa, pananakot o anumang illegal na paraan sa mga nabanggit ng Revised Penal Code sa krimeng sedisyon. Yan ay kung gagamitin yan sa mga sumusunod: pagpigil sa pagpapatupad ng batas o pagdaraos ng eleksyon, pagpigil sa gobyerno o mga opisyalis nito na gampanan ng kanilang tungkulin, pagdulot ng pagkamuhi o paghihiganti sa opisyal ng gobyerno o sa isang pribadong tao o social class, at pagsira sa sinumang tao, munisipalidad, probinsya o gobyerno o sa mga ari-arian nito. Kung mang-uudyok naman na gumawa ng mga yan, inciting to sedition naman ang tawag. Sinusubukan pa namin kunan ng komento ang dating Pangulo, habang si Alvarez naman sinabing inaako niya ang responsibilidad sa kanyang mga ginawa at handang harapin ang kahihinatnan ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal. Ako si Chino Gaston. Nakatuto kami 24 oras. Halos hindi na makilala ng mga residente ang mga bahay nila nang gumuho ang kinatitirikan nitong lupa sa sitio Balite, Barangay Marilog proper sa Davao City. Pinalambot ang lupa ng walang humpay na pag-ulan noong nakaraang linggo. Saka na ko diri. So man nga nidagan na mangyuta dito. Nidagan makita yung ko sa kuan nga nidagan ng yuta kay nagsandig ko sung bungbong. 7 bahay ang nasira, pero kahit ang mga natirang istruktura ay voluntaryo na ring giniba dahil delikado na ring tirahan. 12 pamilya lahat ang kailangang i-relocate. Kasi mahumlak ba? Mayroon na pasalbar ba? Asa mo balhin? Babaw. Taas. Oh. Nasa 72 individual naman ang pansamantalang nanatili sa Kibalang Elementary School dahil nakitaan umano ng bitak ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Ang bahay na ito, humiwalay na ang poste at ang pader dahil umano sa paggalaw ng lupa. Dito katong time tong biyernes mo uyog jud siya. O mo tong pagkagabi ato tusuking ulan ni likas na lang gid mi. Ginapaabot na ko ang taga City Disaster kay amo ang i-monitor among yuta kung safe pa ba or dili na safe, then pakitaan na pud na magpaagi kung asa sila i-relocate. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Nangangamba ang isang grupo sa posibleng taas presyo sa bigas dahil sa epekto ng El Nino. Pero sabi ng Department of Agriculture, madaragdagan pa ang supply ng bigas dahil simula na ang anihan. Nakatutok si Maki Pulido. 50 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas sa Commonwealth Market. Ito yung hindi buo ang butil kaya't mababang klase. Mas mura ang imported dahil ang local rice nasa 55 hanggang 58 per kilo. Tinatanong namin yung mga nagdi-deliver sa amin, sabi nila wala naman daw tayong aanihin. Wala daw tubig. Kaya daw tuyo daw yung mga tanim. Kaya wala daw maaanin na lokal.
Hindi naman nag-aalala ang Department of Agriculture sa tagtuyot na dala ng El Nino. Bukod sa sapat daw ang patubig, madaragdagan pa ang supply dahil simula ng anihan. Tulad sa Lawag, Ilocos Norte kung saan puspusan sa pag-aani ng palay ang mga magsasaka. Pinaali ko na, parang may habol ko yung taas ng presyo ng palay, sir. Naghahabol sila lalo't inaasahang tuloy-tuloy ng bababa ang farm gate price ng palay. Nasa monitoring ng grupong Sinag ay bumaba na sa 25 to 27 pesos mula sa dating 28 to 30 pesos kada kilo. Dahil kakaani lang sa presyong yan, sa susunod na buwan pa ito mararamdaman sa mga palengke. Dahil malaki yung area na nataniman, hindi siya nakikita na malaki ang epekto. Hindi natin ma-at par yung ating production last year at 20.06 million metric tons. Pwede pa nating malampasan. Sana nga, sabi ng Sinag, dahil kung maapektuhan ng El Nino ang supply ng palay, maaaring sumipa uli ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. So far, monitored natin yung ilang farmlands sa Nueva Ecija, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, and even Bulacan. Pag hindi naagapan, magiging significant yung drop sa production. Ang nagmura ay itlog. Mula 7.50 to 9 pesos noon, naglalaro ito sa 4 to 7 pesos na lang ngayon. Bababa pa po. Hanggang ano po yan, April. Marami kasi na yung itlog. Sabi ng mga tindera ng gulay, bumaba na rin ang presyo ng sibuyas sa 100 kada kilo mula 160 to 180. Ang biglang nagtaas ang presyo ng kamatis at kalamansi. Ang kada kilo ng kamatis, 120 to 140 pesos na mula sa dating 60 to 80 pesos. Ang kalamansi naman, 80 pesos na per kilo mula 40 to 50 pesos. Kahit na may nagmahal at may nagmura, sa pangkalahatan problemado pa rin si Annalisa na may 6 na anak sa kung paano pagkakasyahin ang budget. Ang mahirap din daw kasi, bigla nilang nagtataas ng presyo ang ilang produkto. Kahapon, mura lang ito. Bakit ngayon nagmahal na? Huwag yung biglang taas. Ganun po. Kasi minsan hindi namin napaghahandaan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Madalas na targetin ng mga mapansamantala ang mga OFW. Kaya may bagong kasunduang nilagdaan para paigtingin pa ang pagprotekta sa kanila laban sa mga scammer. At nakatutok si Mariz Umali. Setyembre noong nakaraang taon nang hulihin ng Manila Police District ang Cameroonian national na si John Madison Salifo na nanloko raw ng OFW. Sumbong ng biktima, kinaibigan siya ng dayuhan sa social media at inengganyong palalaguin ang hawak niyang yen. Mahigit 3 million yen na katumbas ng 1.3 million pesos ang tinangay sa kanya ng suspect. Isa lamang si Gemma sa napakaraming OFW na nabibiktima ng iba't ibang klase ng scam, lalo na sa pagsulong ng teknolohiya. Dati ay illegal recruitment lang, pero ngayon lumawig na sa human trafficking, lumawig na sa investment scams, consumer fraud. Lilinlangin sila para lang makataga ng pera and of course to drain their hard-earned income and resources. Yan ang pinakamasakit sa lahat. Sa laking halaga na pumapasok, maraming butas na pwedeng pagsamantalahan ang ating mga kababayan. Para matutukan ang cyber safety ng mga OFW, pumirma ang Department of Migrant Workers at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng Memorandum of Understanding. Maaaring magsumbong ang mga na-scam na OFW sa hotline 1326 at pwede ring iscan ang QR code para makausap ang kanilang agents 24/7. Pinasubukan kong tawagan ng hotline at sa loob ng 1 hanggang 2 minuto, Yes, hello sir. Narinig niyo po ako? may sumagot ng agent sa kabilang linya. Ito yung Interagency Response Center ng CICC. Dito tinatanggap ang lahat ng reklamo na may kaugnayan sa cybercrime o yung lahat ng tumatawag sa Hotline 1326. Mula rito, i-assess kung saan Cybercrime Division ipadadala para agad na maimbestigahan. Nakapaloob din sa kasunduan na bibigyan ng advance notification at pre-departure orientation ang mga OFW bago umalis. Mag-iikot din daw sila sa mga liblib na puok para maturuan ang mga residente, lalo't yung mga walang access sa internet daw ang madalas mabiktima. Nagpaalala naman ang 2 ahensya sa mga OFW na mag-ingat sa love scam, lalo't papalapit na ang araw ng mga puso. May mga paalala naman ng mga otoridad para maiwasang ma-scam. Lilitaw yung scammer na incognito, yan, online, hindi nakikitang muka,
ang pangalang gagamitin ay pangkaraniwan. Kung magkita man, eto na, ay yun pala sa fast food, sa mall, hindi sa opisina ng isang recruiter na lisensyado ng DMW. And then, yung ang sasabihin, ito, pinakahuli at pinakatampok sa tingin ko, naniningil ng pera. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Sa tahanan po nagsisimula ang pagkakaroon ng tamang nutrisyon ng isang bata. Pero para po sa dalawang pamilyang nakilala namin sa Gainza, Camarines Sur, sapat na ang toyo at mantika sa hapag para maibsan ang kumakalam na tiyan. Tinulungan po sila ng GMA Kapuso Foundation at hinatiran ng mga regalo. Sa kumakalam na sikmura na mahihirap, kaning may toyo at mantika ang sagot. Kung walang mantika, kanin at toyo lang. Ang pamilya ni Rogelio at Delia na may 9 na anak, ito na raw ang nakasanayan. Buntis pa naman si Delia sa kanilang pang-10 anak. Minsan nga, sa isang araw, isang beses lang kami nakain. Kung nakakairam ng bigas sa mga kapitbahay namin, yun. Pa-extra-extra lang si Rogelio sa bukid, kung saan kumikita siya ng 350 pesos kada araw. Minsan nag-a-advance na lang po siya ng 350, nakukuha namin dahil pag wala kaming ulam, pag wala na po ma'am, wala na talaga. Ayon sa Municipal Health Officer ng Gainza sa Camarines Sur, mataas ang sodium or salt content ng toyo na pwede mag-contribute sa pagkasira ng kidney. Pwede kasing maging mababa yung timbang ng bata. Ito rin ang panlaman siya ng pamilya ni Freddy. Pero maswerte sila sa araw na ito dahil may nagbigay sa kanila ng gulay. Pag umaga po, kape tinapay lang. Tapos pag tanghali, minsan utang ako ng sardinas o kaya itlog. Pinagkakasya na lang daw nila ang 175 peso sa kada paglalabada ni Melinda at 350 pesos na sahod ni Freddy sa paghahakot ng basura. Kulang po ma'am. Kasi may pinag-aaral kapag kain. Bilang tulong sa dalawang pamilya, binigyan sila ng GMA Kapuso Foundation ng bigas, groceries, vitamins, hygiene kits, damit at school supplies. May damit din para sa paparating na baby ni Delia. Salamat po sa amin sa pagtulong niyo sa pamilya ko sa pagkain ng ulam. Maraming salamat po sa GMA Kapuso Foundation. Sa nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Jubilier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada.